Siquijor, isa sa mga probinsyang nababalot ng hiwaga o tinatawag din nila na Mystic Island. Dahil sa mga tradisyonal na panggagamot at mga sari-saring kwento. Pero hindi maitatago ang ganda at yaman ng isla. Nandito tayo para sa adventure at mag-explore ng iba't ibang tourist destination gaya ng Lugnason Falls at Cambugahay Falls. Isama na rin natin ang The Old Valedictory, Old Church, at Old Convent ng Lasí. Pwede ka ring maligo at tumalon sa Pitogo Cliff, sa Secret Beach, sa Paliton Beach or tinatawag nila na Little Boracay, at mag-abang ng magandang sunset sa Salagdoong Beach. Sa videong ito ay lilibot tayo gamit ang motor, kaya naman sobrang excited ako na i-share sa inyo. Ito ang aming adventure sa mystical island ng Siquijor. Good morning mga kapatid. Nandito na kami ni Mami sa may Dumaguete Port going to Siquijor. Dito na rin ako nag-start ng vlog natin kasi ang i-feature naman talaga natin ay Siquijor at excited na yan. Bigyan ko lang kayo ng update ng mga binayaran namin bago kami papunta sa may Siquijor. Nag-stay muna kami sa hotel na malapit lang sa airport and malapit lang din naman dito sa seaport. Kumbaga nasa gitna siya. Yung hotel na tinuluyan namin yung RM Guest house. Guest House. Para siya sa mga budget friendly at wag masyadong mag-expect ng sobrang ganda pero malinis, no? Sobrang linis. Sobrang linis siya. Kahit saan. Tas mabait yung guard saka yung front desk. At the same time, nagpa-reserve kami pero hindi mo na kailangan mag-down payment. Kaya ayos na ayos siya. Tapos, ang binayaran namin na tricycle going here sa Port ng Dumaguete, sabi nung guard, nasa 20 pesos lang per head. Pero since may bagahe kami, nahiyari kami ni Mrs. Nagbigay na lang kami ng 100 pesos at nakita namin yung ngiti kay tatay. Masayang masaya siya. Tapos may terminal fee na 15 pesos per head. Tsaka yung ano mo. Saka yung entrance fee ng mga tricycle para hindi na raw maglalakad, 12 pesos. Tapos nagbook na kami online sa OceanJet para iwas hassle na rin. Kaya pagdating namin dito, dire-diretso na. Tapos yung bagahe namin, isang malaki tas isang medium size, ang binayaran namin is 180. Meron din ditong biyahe ng Montenegro pero parang ilang oras? 1 hour mahigit? 1 and 40 minutes. 1 and 40 minutes kapag Montenegro yung mga Roro. Kaya ang pinili namin ni Mami itong OceanJet, yung fast cut. Nasa 40 to 45 minutes lang yung biyahe. Again mga kapatid, babalikan ko kayo mamaya kapag nasa Siquijor na kami sa ngayon. Pahinga muna kami ni Mama rito. Yes. Ito na po yung OceanJet na sasakyan namin going to Siquijor. Boarding na po kami sa OceanJet. Eto at nandito na tayo sa may Siquijor. Ibaba lang natin from OceanJet. From here, sasakay tayo ng tricycle going to our accommodation. Check natin kung paano yung gagawin natin dito. Ito mga kapatid, naglalakad na kami ng Mami. Dito na tayo sa Welcome to Siquijor. Palabas na tayo ng Port of Siquijor at mag-aanap tayo ng tricycle. Dito na tayo sa room natin. Ayan si Mami. Hindi na ako nakapag-video kanina sa motor kasi malakas yung sounds ni Kuya. Pagpasok, ito yung itsura niya.
Tapos may mga lagayan din dito. Tapos may mga utensils. Tapos ito na yung loob niya. Wow. Gami lang ni Mami pero napakalaki ang pwesto namin dito. Tapos aircon siya mga kapatid. Tapos meron ding, hindi ko alam kung ceiling fan ba tawag dyan. Tapos merong queen size ba to? Queen. Queen size na kama. Sing. Meron din ditong semi-double. Tapos may single. And meron ding kama dito sa may taas. Pwede ring matulog. Tapos meron din silang meron din silang towel na pinoprovide and tissue. Then may mini rep na rin. Tapos ito naman yung CR nila. Merong toilet and bowl. Tapos ito yung lababo and yung shower area. Meron ding heater sa shower area nila. Ito yung itsura niya. Tapos kung gusto mo lang tumambay dito at gusto mong mag pool, meron silang dipping pool dito sa labas. Ayan. Ayan yung dipping pool, tas may tambayan. Ito na yun mga kapatid, napakaganda nung accommodation. Kung gusto nyo makita itong detalye ng accommodation namin, ito yung FB page nila. Tapos i-check nyo na lang para makita nyo yung mga update at detalye kung paano mag-place ng booking sa kanila. Eto mga kapatid, at ready na kami ni Mami. Simulan na natin ang ating tour dito sa Siquijor. Dito tayo ngayon sa may loob ng aming accommodation. Ang gagawin muna namin ngayon ay maghanap muna kami ng kainan kasi nagugutom na raw si Mami. Tapos after nun, update ko na lang kayo sa mga susunod na spot na pupuntahan namin. Yung trip namin dito sa Siquijor ni Mami, hindi namin totally mapupuntahan yung lahat. Kumbaga, ang gagawin lang namin dito is go with the flow lang. Chill lang kami rito. Kung ano yung mga mapuntahan namin tourist spot, okay. Kung hindi namin mapuntahan siguro, babalik na lang ulit dito sa Siquijor. Update ko kayo mamaya mga kapatid at nandyan na rin yung motor na gagamitin natin. Let's go! Ito na yung motor na gagamitin natin. Na-rent natin yung Honda Beat. At si Mami, ang ganda ng outfit. Punta muna tayo ng El Cafe and Restaurant para mag-lunch. Tapos, diretso na tayo ng tour. After 7 minutes ay nakarating agad kami dito sa may El Cafe and Restaurant. Along kalsada lang siya sa may San Juan, kaya madali nyong makikita. Ito yung kanilang menu for reference para kapag pupunta kayo rito ay magkaroon na kayo ng idea. Ito yung in-order ni Mami, beef Thai red. At ang akin naman ay margarita pizza. Ang sarap.
lumipat kami rito sa may bandang dagat na view sa El Cafe and Restaurant pa rin to. Try namin mag picture ni Mami. Pasensya na kayo kanina, hindi ako masyadong nagsalita kasi may music sila dun sa may pinwesto namin, kaya dinab ko na lang. Pero ito yung view na makikita nyo pag nandito kayo sa El Cafe and Restaurant. Sa ngayon low tide siya at napakaputi ng buhangin, tapos meron silang ginawa rito na parang mga spider web. Pwede kayong mag emote kagaya nung ayan oh, yung nakatalikod na yan. Marap ka naman, Mami. Ayan, emote. Pwede kayong tumambay dito, pahangin, palipas ng oras. Tapos ito yung pinaka view nung dagat. Napakaganda mga kapatid. Napakaganda mga kapatid. At picture lang muna kami, tapos lipat na tayo sa susunod nating destination. Nakakain na rin tayo. Masarap ang pagkain dito mga kapatid, diba? Masarap, sulit yung pagkain nila rito. Yun na order namin. Sarap ng red Thai beef. Ano? Red Thai beef. Saka yung margarita na pizza nila, solid din, masarap. Dito na kami sa may Marel's Seashell Museum. Check natin kung ano yung makikita natin sa loob. Si Mami nauna na. Ito yung entrance nila. Check natin. Dito pala sa Seashell Museum, hindi lang siya museum, meron din silang restaurant na kapag ayaw mo kumain, museum lang, 100 pesos per head. Pero since nauhaw kami at mainit ang biyahe, nag-decide na lang kami na bumili ng mga drinks nila. Tapos free na kapag papasok tayo ng museum. Kapag kumain din kayo rito mga kapatid, wala na kayong babayarang entrance fee sa kanilang museum. Mamaya i-check natin, pahinga lang muna tayo konti. Ito yung loob ng Marel's Seashell Museum. Masyado kaming na-amaze dito mga kapatid kasi ang daming mga seashells, mga fish, shrimp, iba't ibang variety. Tapos sina-explain sa amin ni ate, yung asawa, yung owner ng museum. Tapos meron din silang mga souvenir item dito na pwede nyo mabili. Ito yung loob ng museum and air condition siya kaya malamig siya sa loob. Tuloy lang namin yung pagtutour dito
At balikan ko kayo mamaya mga kapatid. Bawal kasi masyadong ingay. Dito na kami sa may Pitogo Cliff Spot at may entrance fee rito na 30 pesos per head. Check natin kung ano yung mga pwede natin gawin dito. Pero for sure magpipicture-picture lang kami kasi mainit pa. Mamaya na kami magbe-beach ni Mami. At yung itsura niya. Let's see kung ano yung pwede natin gawin dito. Dito pala sa part na to, pwede kayong mag cliff jumping. Yan dyan sa baba. Tapos meron pa ron, mas pataas. Kaso hindi kami mag-cliff jumping ni Mami. Titingin lang kami ng mga spot-spot dito. Enjoy sila ron, oh. Magpipicture-picture lang muna kami ni Mami rito. Pero eto, i-share ko rin sa inyo yung itsura para may idea kayo kapag pupunta kayo rito sa Pitogo Cliff Nature Park. Ito yung kabilang side nung cliff dive, pero sa ngayon naka-close siya. Mas mataas siya compare dun kung saan open yung cliff dive spot niya. Pero dito sa part na tinatayuan ko, dito yung mas mataas. Tas yan yung babagsakan mo. Tapos ito yung hagdan na ginawa nila. Ayan, maganda ring spot for the picture taking. Nagpa-picture na kami ni Mami dyan. Tapos ayan na yung view ng karagatan. Meron din sila ritong drone shot. Sa mga turista na pupunta rito na walang drone, pwede kayong mag-avail ng drone shot nila. Tapos kapag may drone ka naman na dala, papalista ka ron kasi one drone lang ang pinapalipad nila. Kaya magpapalista ka, tapos bibigyan ka nila ng number, tapos tatawagin ka nila kapag ikaw na yung magpapalipad. So far sa amin ngayon, wala naman nakapila, kaya nakapagpalipad kagad kami ng drone. At eto, may init-init pa rin dahil tanghalin tapat. Pero worth it. Yung mga so far, yung mga napuntahan namin, maganda talaga siya, in fairness. Maganda ang Siquijor. Pahinga lang muna saglit, tapos punta na kami ng falls para magpalamig. Dito na tayo sa next spot natin, sa may Lugnason Falls. Bali ang babayaran lang dito is environmental fee na 20 pesos per head. Then nag-rent kami ng life jacket, 100 pesos per head. Pero if magaling ka naman lumangoy,
since wala raw mababaw na part dun sa may falls, pwede ka namang hindi na mag-rent. Pero sa part namin, para safety na rin, nag-rent kami ng life jacket. Tapos automatic meron kayong guide na kasama. Ano pangalan niyo, sir? Kuya Eugene. Si Kuya Eugene. Tapos yung guide. Tapos yung guide, sabi nga ni sir, yung tao sa puso. Hindi galing sa wallet. Pero mahalaga na may guide kayo rito kasi para siya na rin yung magiging taga picture nyo, at the same time siya na rin yung magbabantay sa inyo if ever na kung ano man yung mangyari sa during stay nyo dito sa falls. Ang lakad daw rito is around 5 minutes walk lang, pero gradual lang naman siya, hindi naman siya totally na matarik at totally na downhill. Eto na po, at nandito na tayo mga kapatid sa may Lugnason Falls. Dito sa kinakatayo, ayun oh, may tumalon oh. Kaya ko ba yan mga kapatid? Ayan pa, yung isa tatalon pa. Ito yung Lugnason Falls. Kung gusto mong tumalon sa mismong gitna, pwede naman. Tapos ayan, doon ka dadaan sa gilid. Ayun oh. Tapos dito sa kinakatayuan ko, pwede ka rin tumalon na rito. Pero mukhang enjoy lang muna namin ni Mrs. yung paliligo sa falls. Tapos mamaya, tignan natin kung magde-decide tayo na tumalon sa falls mismo. Pero sa ngayon, pahinga muna tayo. At ito yung Lugnason Falls. After ilang minutes, nasolo namin yung falls na napakaganda. Woo! Talo, solo. So sana tumalong kasi natatakot ako eh. Ito naman si Mami. Tuloy ka muna dyan. Solo ang falls. Tapos kapag gusto yung tumalon sa may gitna ng falls mismo, dyan, dito pwede kayong dumaan. Yan, ito yung dadaanan nyo. Going to the side, tapos ayan yung mga may step papunta rin sa taas. Hindi raw yung ginawa ng nila guide ng mga locals dito, talagang yan na po raw talaga yung itsura niya. Kaya talagang sinadya ng kalikasan na magkaroon tayo ng daanan papunta sa taas. Tapos dun sa pinakataas, meron pang 12 falls na pwedeng puntahan. Pero masyadong malayo, mga abutin ng 40 to 1 hour. Kaya dito lang muna tayo, enjoyin natin ang falls, sulitin natin itong napakagandang kalikasan na likha ng Panginoon. Ay, napakasarap. Dito kami ngayon sa may Book Cafe at kakain muna kami pagkatapos na mag-adventure. Ito yung entrance going to Book Cafe. Ito na yung entrance, tapos iiwan natin yung sleeper natin. Tara, pasok na tayo sa loob. Ito yung mga in-order ni Mami na hindi raw siya nagugutom. Meron siya, anong tawag dito? Coffee something na shake, tapos clubhouse, tapos ako nag-coffee caramel,
meron tayong hotdog with fries. Kain tayo ng merienda habang pinagmamasdan yung ganyang kagandang kalikasan. Kain muna tayo mga kapatid. Mami, Ano, gutom na. kain muna tayo. Dito na kami sa may parking area ng mga motor at umalis na kami doon sa may restaurant since medyo madami na rin ang tao at medyo cloudy kaya hindi tayo nakakuha ng magandang spot ng sunset. Pero napakaganda ng view rito mga kapatid. As in panalo. Panalo tong Book Cafe. At the same time yung pagkain nila masarap. Masarap yung mga na-order namin. Balik na muna tayo dun sa may accommodation tas bukas i-continue natin yung tour natin. Sa ngayon pahinga na muna at basa rin kami, galing kami sa falls kanina. Saka ayoko rin magpaabot ng gabi since hindi namin kabisado yung daan. Good morning! Day 2 ng aming Siquijor, si Mami. Nakaligo na rin at nakaligo na rin tayo. Ngayon ay breakfast muna pero doon na tayo banda sa may Paliton Beach mag-breakfast tapos diretso tour na tayo ngayon sa dito sa Siquijor. Kaya tara, umpisahan na natin na maaga ang ating adventure day 2 dito sa Siquijor Province. Paliton Beach na po kami mga kapatid. Ito yung entrance papunta sa may Paliton Beach. Nagbayad lang kami ng 20 pesos per head for the entrance. Tapos 10 pesos for the parking ng motorcycle. Dito pa lang sa entrance, marami ng mga souvenir shop. Check natin banda rin sa unahan kung merong nagtitinda ng pagkain. Kasi di pa kami nagbe-breakfast ni Mami. Dito na kami magbe-breakfast. Punta na tayo dun sa may mismong beach ng Paliton. Dito na kami sa may mismong Paliton Beach. Napaka pino ng sand dito mga kapatid, oh. Tas white din siya. Maganda pero maraming mga ganto yung grass pero normal yan, hindi naman siya totally basura na gawa ng tao. Tapos eto, hindi siya ganong kalakihan pero maganda. White sand siya hanggang dun sa kabila. Tapos puro coconut tree. Tapos marami rito yung swing tapos magpapa human drone ka habang nasa swing ka. Magbabayad ka lang ng 50 pesos. Pero napakaganda naman, sulit. Magandang experience habang nandito ka sa Paliton Beach. Ito yung swing na gamit nila. Napakaganda. Tapos na tayo dyan, pati si Mami nagpa-human drone din tayo. Ano Mami? Ang init. Ha? Maginit. Maginit? Maginit. Saka nakakita ng may dala pang electric fan. Kamusta ang experience sa human drone? Panga ng 10 try. Maganda rito mga kapatid. Ito yung Paliton Beach at magpapahinga muna kami at picture kami ni Mami.
pabalik na kami ni Mami from Paliton Beach. Tapos umuulan. Sana wag magtuloy-tuloy ang ulan. Sa ngayon ay bibili muna kami ng mga souvenir item kasi medyo mura dito compare dun sa mga natanong namin kahapon. Kaya tatry na namin bumili rito para may pampasalubong tayo kahit paano. Diba, Mami? Yeah. Peace, yo. Kadalasan ng meron dito yung voodoo doll. Bumili na nga ako kahapon eh. Maganda rito sa Paliton Beach mga kapatid. Kaya kapag nasa secure kayo, isa to sa mga tourist spot na pwede nyo puntahan. Dito na kami ni Mami sa may Balete, Enchanted Old Balete Tree. At pasok na tayo sa loob. From Paliton Beach, nagmotor kami around 20 to 30 minutes bago makarating dito sa may Lazi. Ito yung entrance niya. May mga souvenir shop din. Tapos tignan natin kung magkano yung fee pagpasok dito sa may Balete Tree. Let's go! Ito yung itsura ng Old Balete Tree. Ganap ko naman sa Tapos meron silang fishes pa rito sa baba. Tatry natin mamaya. Picture lang muna kami ni Mami rito. Tapos kuha tayo ng konting clips dito sa Old Balete Tree. Dito na kami sa labas ni Mami. Tapos na tayo mag-tour dito sa may Old Balete Tree. Bali, ang binayaran namin 20 pesos per head ang entrance fee. 10 pesos. Tapos 10 pesos ang parking naman for motorcycle. Ngayon, ang next spot naman natin, punta tayo ng Cambugahay Falls. Let's see kung kaya ni Mami ang maglakad doon. Pero sabi naman nung iba, okay naman daw yung lakad. Hindi naman daw ganun kahirap. Update ko na lang kay mamaya pag nandun na tayo sa may falls mismo. Bago pala kami mag falls, daan muna kami rito sa may broom shot. Hapitanan broom shot. Picture tayo dun sa parang lumilipad na walis. Tapos na tayo at hindi naman na tayo nakapag-video sa loob since medyo maliit lang yung space and kainan siya and may mga souvenir shop din. Kaya eto, balik na kami sa motor. Dito kami nagpark sa tawid. Tara! At next stop muna namin bago tayo mag-falls yung Lazi Church and Convent. Pagod na yan. Gapa. Update ko ulit kayo mamaya mga kapatid. Dito na tayo sa may Lazi Church and Convent. Itong nasa likod natin, ayan yung convent. Tapos etong sa harap, yan yung church. Libot-libot lang muna tayo rito. And tara. Tara na, Mami. Let's go. Ito yung church ng Lazi. Ito yung itsura niya sa labas. Mamaya pasok tayo dyan. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa may convent. Pasok tayo rito sa may loob ng convent. Hindi tayo makapagpa-picture na maayos dito sa may bandang labas kasi ginagawa yung daanan, sinesemento nila, which is good for tourism, hindi lang sa tourism at sa locals kasi magiging okay na yung daanan papasok ng convent. Pag pumasok ka rito sa may convent, merong 30 pesos na entrance fee per head.
Ito yung story ng Lazi Convent. Ito yung loob ng convent. May bubungad sa'yo na chandelier. Tapos, ito yung hagdanan going to second floor. Ito yung sa may second floor niya. Tapos dito, ganun din. May mga old na upuan. Ito siguro yung mga upuan na ginagamit talaga dito sa simbahan. Ikot lang muna tayo rito. Tapos dito naman yung bintana nila na ayan, kita mo rin yung simbahan. Tapos doon lang tayo nagpark ng ating motor. Ikot muna ulit tayo. Ganda, ang ganda rito. Talagang mapapansin mo yung luma na siya. Pero matibay pa rin naman. Tapos pasok tayo rito sa may bandang gitna para makita, may pakita ko sa inyo yung mga santo saka yung mga kasuotan ng mga nung pare. Ito mga damit ng mga pare. Tapos may Nazareno, may mga puon din, may mga Jesus Christ. So may mga santo. Tapos si Mama Mary. Tapos mga lumang bed frame. Tapos mga cabinet. Ayan, may mga paintings ng convent mismo. Tapos ito yung mga iba pang gamit sa church. Tapos dito naman sa may kabilang part, dead end na. May sarado na yung pintuan. Tapos ito yung sa may makikita mo from dito sa window na malalaki. Merong open space dito. Tapos ayan, merong mga kwarto pa. Ganda ng mga bintana nila, oh. Iba't ibang kulay. Colorful siya. Medyo mainit nga lang dito kaya pawisan na tayo. Pero sulit naman itong puntahan. Lakad-lakad lang muna tayo rito. Dito may pintuan pa, labasan. Tapos ito, sementado na to. Open space lang siya. Ayan. Tapos ito, hanggang dito lang itong simba. Itong konbento. Nandito na lang. Yan, dito na sa kabilang part na to. Maganda yung lugar. Halata mo na old na talaga siya, pero nami-maintain yung kalinisan sa loob ng kumbento. Wala pa rin sawa sa copy picture to. Tama yan. Ano tayo rito eh? Driver na, tour guide, tapos tiga picture pa. Photograph. Ay, nako. Sige mga kapatid, mamaya i-update ko kayo pag nandun na kami sa may simbahan. Ito yung kumbento. Naipasok ko na kayo at naipakita ko sa inyo kung ano man yung pwede nyo makita rito para magkaroon kayo ng idea kapag pupunta kayo. Mamaya sa may simbahan naman tayo. Dito naman tayo sa may simbahan. Pasok tayo dun sa loob. Ito yung loob ng church nila. Pahaba ah. Tapos nag-general cleaning din kasi sila rito. Ganito yung mga old church, yung may ayan,
Hindi ko alam kung ano tawag dyan eh. Dyan pumupwesto yung mga pare kapag ka mag-homily sila. Dito dalawa yung ano nila, yung ganyan nila, left and right. Pray muna tayo saglit tapos good to go na tayo dito sa Lazi Church and Convent. Tapos na tayo dito sa may church ng Lazi at Convent. Next stop na talaga natin is Cambugahay Falls. As per Google Map, 4 minutes lang. Nandun na tayo sa may jump off point ng falls. Kaya tara, simulan na natin itong adventure natin going to falls para makita natin kung kaya ni Mami ang lakaran. Mami! Tara, let's go! Dito na tayo sa may Cambugahay Falls. Nakakapagbayad na rin tayo ng ticket. Yan si Mami. Mami! Pagod na. Dito ang babayaran nyo lang is 50 pesos per head. Tapos bibigyan na kayo ng ticket, ipapakita nyo rito sa may unahan. Tapos diretso na kayo. Ito yung daanan papuntang falls. Hagdan siya na may hawakan naman. Tapos yung hagdan niya gawa sa mga bato. Dahan-dahan lang at makakarating din tayo ng falls. Madalas po. Thank you. Ingat po. Pagka galing ka sa taas papuntang falls, puro pababa siya. Kaya for sure, pagka pabalik na, puro pataas naman. Pero hindi naman mahirap yung daanan kasi ginawa nila ng way talaga para hindi mahirapan yung mga guests nila. Mamaya doon tayo sa falls. Dito rinig na kagad yung nagasgas ng tubig galing sa falls. Dito na tayo sa may falls ng Cambugahay. Punta tayo ron sa may balsa para makapagpakuha ng picture. Tanong muna natin kung magkano. Dito na kami sa may balsa ni Mami. Ayan, dito kami sa balsa, Mami. Ayan, dadalhin tayo dun sa may... Dadalhin tayo dun sa may falls mismo. Tapos may mag-human drone sa atin from dyan sa area na yan. Ito talaga yung gusto ni Mami. Happy? Happy? Ayan, papalapit na tayo sa falls ng Cambugahay. Tapos meron pa rin sa taas. May pupuntahan pa tayo dyan sa taas mamaya. Dito kami sa may taas nung unang falls. Tapos dito may pangalawa pa. Tapos hanggang pang-apat daw yan. Doon sa may pang-apat na falls, doon yung ferry walk. Tapos dito sa may unang falls, dyan yung sumakay kami ng balsa kanina. Tapos pwede ka rin mag Tarzan, yung tatalong ka sa falls mismo. Dahil hindi tayo tatalon, may video tayo ng tatalon. Ooh. Maganda yung falls dito. Saka hindi ganun ka-crowded. Gusto ko sanang itry kaso wag na lang. Masaya na ako nagte-take ng video at naitutur ko kayo at naipapakita ko sa inyo yung ganda ng falls. Magpaiwan na muna si Mami ron at ito naman yung level 2. Ito naman yung level 3 na falls. Maganda rin dito mga kapatid, oh. Dito naman tayo sa may 4th level ng Cambugahay Falls kung saan sikat yung ferry walk. Tignan naman natin kung ano yung makikita natin. Ito yung taas ng level 3.
Maganda rito mga kapatid kasi napakahaba ng falls. At kada level ng mga falls may iba't ibang ganda. At may mga adventure din na pwede mong gawin. Like yung magpa-picture ka sa balsa, tapos i-human drone ka. Pero dito sa level 4, tignan natin kung ano naman yung ibibigay na experience sa mga turista na magpupunta rito. Dito sa level 4 naman, mababaw lang. Kaya sa mga gustong mag-chill at hindi masyadong marunong lumangoy, eto, bagay sa inyo to. Chill lang kayo rito, palamig sa tubig. Maganda rito mga kapatid. Yayain ko si Mami kapag nagustuhan niya, dito kami tatambay. Kasi dito pwede tayo magbabad, magpalamig lang tayo. At eto na nga, at naisama ko na si Mami dito sa level 4. Madali lang naman siya mga kapatid. Kaya dito lang muna kami, chill lang muna kami at magpapalamig kami ni Mami. Diba Mami? Sige na, puntahan na ron. Ayan o, may mga nagpe-ferry walk dito mga kapatid. Tapos mamaya raw, si Mami raw, mag-walk lang, hindi ferry. Ayan, para makikibigyan na lang tayo ng mga nagpe-ferry walk. Ayan, yan yung sample ng mga ferry walk dito. Maganda rito mga kapatid, nasa gitna ka na, mababaw pa oh. Hanggang binti ko lang, pero siguro dito banda, medyo malalim na siya, palalim na siya. Kaya kung ikaw, nandito ka sa Cambugahay Falls at gusto mo yung chill lang, yung magbababad ka lang sa tubig, magpapalamig, ayan, sakto sa inyo tong level 4. Sa level 3, 2, 1, parang same siya na pwede kayo magpa-picture sa balsa, tapos may human drone, tapos malalim. Ito, pwede rin to sa may mga kasamang bata. Tapos pwede pang pumunta ron, hindi rin ganun kalalim, pero kami, since magpo 4 PM na, baba na muna kami. At ito na yung end ng aming Cambugahay Falls ni Mami. Good morning mga kapatid. Nandito na tayo sa bagong accommodation natin kasi since nag-check out na tayo doon sa nauna, lumipat tayo banda rito sa may San Juan kung saan may mga malapit na kainan. Parang ito yung pinaka main na lugar doon sa mga turista. Tapos dito may beachfront na rin yung nakuha namin. Ito, papakita ko sa inyo. Sa kasalukuyan nandito ako nakatambay ngayon sa beachfront nila. At ito yung view na nakikita ko. Ayan. Yan ang view pag nandito ka sa may Seashore Inn Guest. Sa ngayon mga kapatid, pahinga muna, tas kape lang, tas mamaya biyahe tayo ulit. Mag-adventure ulit tayo dito sa Siquijor. Day 3 ng ating Siquijor vlog. Nandito tayo naka-check-in sa may Seashore Inn. Along highway lang to. Tapos dito sa kalsada, marami na ang mga iba't ibang accommodation sa mga kainan. Tapos ito naman yung gagamitin natin ngayon na motor, Honda Click. Ito yung magiging kasama natin for 2 days hanggang bukas. Igagana ko kayo sa mga beach dito sa may Siquijor. Punta tayo ng Monkey Beach, Secret Beach, saka Salagdoong Beach. Kung ano pa yung mga pwede nating mapuntahan na tourist spot dito sa Siquijor. Isasama namin kayo dito sa biyahe namin. Let's go! Dito na kami ni Mami sa may Secret Beach, kung tawagin nila. Ang entrance fee rito is 100 pesos per head. Tapos meron konting lakarin, mga 10 minutes daw. Tapos merong
65 steps Stairs. na hagdanan. Tara, let's see kung ano yung makikita natin dito. Ito yung itsura nung lalakaran nyo going to Secret Beach, Ma-Forest. Ito na po yung start nung 65 steps daw na ladder. Medyo matarik siya pero safety naman kasi ginawa nilang baitang-baitang. Tapos yung banda yung beach nandun sa may baba. Tara, diretso lang tayo ng lakad mga kapatid. Let's go! Dito na tayo sa may Secret Beach, mami. Dito ano siya, mabato. Pero maganda yung yung dagat nila rito at hindi ganong kalalim. Pwede tayong maligo rito. Tapos na kami dito sa Secret Beach ni Mami. At pabalik na tayo, punta naman na tayo ng another spot. Dito, nag-relax lang kami, pahinga lang ng konti. Hindi naman kami masyadong naligo pero doon sa susunod na beach siguro tignan natin kung maliligo na tayo ni Mami. Kasi dito walang banlawan. Diba Mami? Wala. Walang banlawan, walang CR. Kaya nag-decide kami ni Mami na wag na muna kami maligo rito. Kwentuhan lang, muni-muni, tambay. Pabalik na kami. Ito muna ang itsura ng Secret Beach dito sa may Bukana pagkatapos mong bumaba. Ayan yung makikita mo. Nandun na yung dagat. Dito na kami sa Salagdoong Beach. Salagdoong Beach. Ito yung beach naman nila rito. Tignan natin, explore din natin. Dito white sand tapos merong ayan na pwedeng puntahan. Parang rock formation na malaki. Ayan, dito maliligo na tayo rito since maganda na ang paliguan. May mga cottage din dito na pwedeng i-rent. Tapos meron din mga tables and chairs. Tapos meron dito mga food shop na pwedeng bilan ng pagkain.
Akyat muna tayo dito sa may rock formation nila bago magdilim na, para maipakita ko sa inyo kung ano naman yung pwedeng gawin dito sa taas. Hindi pala siya totally pure na white sand. Meron din siyang mga corals na maliliit. Pero maganda yung beach niya, tapos malinis. Kaya tayo rito sa may taas. Dito sa part na to, pwede kayong mag cliff dive. Isa, tapos meron dun sa pangalawa. Tapos ito lang, may mga cottage. Tapos picture lang. Ito yung isang pang cliff dive. Eto, baba na ulit tayo. Puntahan na natin si Mami. Nakasalukuyang nagsiswimming na. Mami! Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Ayan mga kapatid, napakalinis ng tubig. Napakalinis ng tubig niya. Eto mga kapatid, tapos na tayo dito sa Salagdoong Beach. Balik na muna tayo na accommodation at maraming salamat at naipakita ko sa inyo ang ganda ng Salagdoong Beach. Update ko ulit kayo mamaya. Ang travel time ng motor namin from here going to accommodation around 40 or 50 minutes. Kaya update na lang namin kayo. Doon na rin kayo magbabanlaw pag uwi para dire-diretso na. Good morning mga kapatid, gising na si Mami. Dito kami nakatambay sa may beachfront area ng Seashore Inn. Habang nagbe-breakfast, si Mami bumili lang ng kape. Tapos meron kaming pinuntahan na bakery. Ang pangalan niya, Premium Bakery. At nung nakaraan pa gusto ni Mami bumili ng tinapay, ron ito natupad na ang kanyang matagal na pangarap. Ang makabili ng tinapay sa Premium Bakery. Ito mga kapatid, ang aming last day dito sa Siquijor at sobrang na-enjoy namin at nasulit itong bakasyon namin dito sa Siquijor. Yung travel namin dito sa Siquijor napaka-smooth. From Dumaguete Airport, bumiyahe lang kami ng kaunti papuntang Dumaguete Seaport. Malapit lang siya, pero siyempre marami tayong bagahe kaya mag-hire tayo ng tricycle. Yung sa may Dumaguete Airport, kung naghanap kayo ng makakamenos kayo sa pamasahe, I suggest na labas muna kayo ng airport. Konting lakad lang din naman. Sa may tapat ng 7-Eleven, meron mga tricycle doon na pwede kayo maghagel ng price kung saan mo kayo mag-stay or kung didiretso kayo papuntang Dumaguete Seaport.
Sa Dumaguete Seaport naman, si Mami, nag-advise na ako na mag-book na siya ng ticket via online sa Ocean Jet para less hassle na hindi na tayo pipila pagdating sa may seaport. Diretso na lang kami sa may booth ng Ocean Jet, tapos kumuha lang kami ng seat number saka yung mga baggage namin. May dala kami isang malaking luggage saka isang maliit. Ang binayaran namin doon 180. Ang pamasahe sa Ocean Jet nasa 350 yung kinuha namin na tourist seat. Pero ang binayaran natin 770 para Tapos may additional na 70 pesos para sa booking fee kapag sa online ka. Same lang din yung binayaran namin pauwi, Siquijor to Dumaguete. Tapos ang travel time niya pag Ocean Jet nasa 45 minutes lang. Kapag ka nag-roro kayo, aabot siya ng mga 2 hours. Kasi mabilis yung sa Ocean Jet yung sa Roro medyo mabagal. Pagdating dito sa Siquijor Port, yung walang exact na pamasahe kung saan kayo papunta, I suggest na kapag may nakuha kayong accommodation dito sa Siquijor, magpa-advise na rin kayo na magpa-pick up sa may port nila para mas makamura kayo, and also meron nang magpi-pick up sa inyo na available kapag dumating kayo ron. Ang accommodation, much better na dito kayo banda sa may San Juan, kasi ito yung lugar dito sa Siquijor na maraming kainan, no? Maraming kainan, maraming shop. Kumbaga buhay na buhay sa gabi. Sa mga mahilig sa party, yan, meron dito, especially weekend, may mga live band. Yung unang accommodation namin, malapit lang sa may port ng Siquijor. Tahimik, maganda yung room niya. Yun nga lang, malayo siya sa mga shop, sa mga kainan. Kaya medyo mahirap. Pero goods na goods yung The Lopes Siquijor. Then after namin, nag-stay kami pa ng isang araw dito naman banda sa San Juan, which is nandito kami ngayon. Beachfront area, ito yung Seashore Inn. Message lang kayo sa Facebook page nila, ito ilalagay ko, either sa The Lopes Siquijor or sa Seashore Inn para makapagpa-reserve. Tapos meron din silang motorcycle rental. Sabi sa inyo, I advise na mag-rent kayo ng motor, lalo na sa mga mahilig magmotor dito sa Siquijor. Nako, mag-i-enjoy kayo rito. Di ba, Mami? So, walang traffic sa pagmotor. Tapos may part dito na mountain, no? Kailangan namin ni Mami, nasa Marilaki kami. Tapos ang lamig. Maganda may motor kayo kasi hawak nyo yung oras nyo. Walang problema sa DIY dito mga kapatid, kasi matutulungin ang mga locals dito at very approachable. Basta may dala kayong motor, tignan nyo lang sa mapa, all goods na yun. Makakapunta kayo sa mga tourist spot na gusto nyong puntahan. And sa internet connection or sa signal connection or sa signal dito, mobile signal, dalawa kasi yung gamit namin ni Mami, isang Globe saka isang Smart. May mga lugar dito na may signal ang Globe, ang Smart wala. Meron din naman yung Smart na meron, yung Globe naman yung wala. Kaya mas maganda, dalawa yung network na dala nyo para may pagpipilian kayo. Pero di kayo mahirapan sa wifi dito kasi halos lahat ng establishment merong free wifi. And all in all, recommendable tong Siquijor province kasi sobrang na-enjoy namin, especially yung makipag-usap sa mga locals, sa kanilang mga tourist spot. Mabait at talaga namang majestic etong province of Siquijor. Muli mga kapatid, from Lakwachero, #Project Laboy, happy travel and peace, yo!